what's up? Welcome back dito sa ating channel, dito sa Bob Steve He. Alright, so tayo nagbabalik muli mga kababayan at ngayon ay pag-uusapan natin, no? Ito pong nangyari dito kay Kitty Duterte mga kababayan. Ay, nako po. Ano ba to si Kitty mga kababayan? Medyo ano na ba yung pag-iisip na ito? Nasa tamang katinoan pa ba to? Ha? Oh, at dito po sa nangyari na to mga kababayan, parang parang dinumog siya dito mga kababayan, kinuyog. No, kinuyog ito nga si Kitty Duterte, no, dahil tila parang wala na sa tamang pag-iisip ata itong bata na to. Kawawa naman mga tol. Malalaman ninyo kung bakit ko nasabi yan mga kababayan, no. Dahil dito po sa post na to, no, sa Global Daily Mirror, no, ay sinasabi po niya mga kababayan na excited na daw po, no, ang dating Pangulong Duterte na maging mayor at bumalik na mayor, no, sa Davao City po. Paano makakabalik na mayor yan? Nandoon sa The Hague. No, ito yung malino na parang niloloko mo lang yung mga tao, no. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe sa ating pong channel at i-click naman po ang like button dyan sa ibaba. Pati na rin ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. At kagaya po ng dati, aking inihiling sa inyo, 1 view, 1 like po sana. Shoutout sa mga bago natin subscribers dyan at sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta at sa mga followers natin dyan, shoutout sa inyo. Maraming salamat. Okay, so atin ang pag-usapan to mga babayan at medyo nababahala lang ako dito sa ginagawa na to, no, ni Kitty Duterte mga babayan, dahil talaga namang harap na harap siya ngayon, no? Kawawa naman, nagamit na rin sa politika. No, wala na silang choice kailangan na nilang humarap sa politika ngayon Okay, so dito nga po, no, makikita natin dito sa Global Daily Mirror mga kababayan, nakapost po dito, no, Davao Duterte pa rin. Yan po yung sabi nila mga kababayan, no, Duterte pa rin daw po ang Davao. At social media personality, social media personality na ngayon, no? Veronica Kitty Duterte says her father, former President Rodrigo Roa Duterte, is excited, no, to return as mayor of Davao City as she was Davaoenos to vote for him in the coming polls during the hugpong sa Tawong Lugsod meeting the Avance here on May 9, 2025. No? Doon daw po sa kanilang meeting the Avance, mga kababayan, doon po sa lungsod nila, mga kababayan. No? At eto, paano mo iboboto ang isang tao, mga kababayan, na wala naman dito sa Pilipinas? Nasa The Hague. No, iniimbestigahan siya doon mga kababayan at hindi po sigurado kung makakabalik siya dahil bukas election na. No, election na O, iboboto nyo ba yung taong hindi naman makakapagserbisyo sa inyo ng maayos? Well, ito advice ko lang sa inyo, hindi naman sa pero reality check mga kababayan. No, reality check. Nandun siya sa sa The Hague mga kababayan, no? Yung sa mga Davaoenos po diyan, wag po kayong magalit, no? Sinasabi lang ho natin na wag ninyong sayangin yung boto ninyo, no, sa tao na wala naman dito sa Pilipinas at hindi po makakapagsilbi sa inyo na maayos. Okay? So, isa pa mga kababayan, no? Sinasabi natin dito na kahit makabalik po siya bilang mayor, matanda na po 'yan. No, ang dating Pangulong Duterte. Sabihin natin na makabalik siya sa Pilipinas, nanalo siyang mayor. Sa tingin ninyo, sa estado niya, makakapagtrabaho pa siya bilang mayor? Magagawa pa rin ba niya yung dating mga ginagawa niya? Makakapagtrabaho pa rin ba siya ng maayos? No, sa tingin ninyo, magagawa niya pa yun? Hindi na. Matanda na yan Diba? Kaya na nga nagsabi. No, matanda na yan. Huwag niyo na sayangin yung boto ninyo. Bumoto kayo ng bago. No? Bali ninyo. No, yung iboboto ninyo mas magaling pa pala, no, kaysa sa dating Pangulong Duterte. No, sabi dito ni Kitty, mga kababayan, ibalik nato siya pagka mayor sa Davao City
para sa kaayuhan sa Davao City. Excited na daw siya mayor, balik sa Davao City. Pilipinas Duterte pa rin, Davao Duterte pa rin. Sinasabi dito, mga babayan. Ibalik daw dahil excited na maging mayor uli ang dating Pangulong Duterte. So inuuto na naman nila, mga kababayan, yung mga nasa Davao. Hindi ko sinasabing uto-uto yung mga taga Davao, ha. Hindi ko sinasabi 'yon. Ang sinasabi ko rito, mga kababayan, inuuto na naman kayo. Huwag kayong magpauto. Okay? So ang gawin ninyo, mga kababayan, ang the best diyan is mag-isip kayo. Isipin ninyo ano ba yung tama. 'Di ba? Makakapagsilbi pa ba 'yan? Makakatayo pa ba 'yan bilang mayor? Nasaan ba siya ngayon? Nasa The Hague, di ba? Kita naman natin yung sitwasyon. Kaya kahit may panawagan na ganyan, huwag niyo ninyo sayangin yung boto ninyo. Bumoto kayo ng tama at yung naaayon na sa tingin ninyo ay makakapagsilbi sa inyo. Diba? So ito, ano sabi dito? Talagang kinuyog siya dito, mga babae. Sabi dito, ayan sabi dito. Ay sus, nakakulong na nga, gusto pang mag-mayor. Okay. Ito pa isa. Stop this madness, Kitty. Oo nga, Kitty. Tigilan mo na yan. Tanggapin na natin na hindi siya po pwedeng maging mayor. Hindi na siya po pwedeng mag-mayor. Hindi na siya pwedeng maging mayor dahil nasa dahig siya. Iniimbestigahan siya doon. At lalong magkakagulo na nga. Yung kamag-anak na nga ninyo nagsabi, di ba, na huwag na ninyong iboto noon dating Pangulong Duterte. Huwag ninyong sayangin yung inyong boto. Iboto ninyo kung sino man yung tumatakbo na mayor dyan na sa tingin ninyo karapat-dapat. Okay? So meron pa dito nagsabi, nako po, isa pa rin itong Duterte na siraan ng bait. Punta ka na sa mental agad. Nagmamakaawa. Grabe, Ito pa, manloloko din ang batang ito. Pinaboboto mga tao sa hindi naman pwede magtrabaho dahil nakakulong at di makakalabas. So, deceitful and dishonest. Diba? Yun yung sinasabi natin. Diba? Ngayon, lumalabas pa na manloloko itong si Kitty Duterte. Diba? Paano magiging excited maging mayor? Diba? Alam naman natin na hindi na nga makakapagtrabaho yan dahil nakakulong. At di na makakalabas. Nasa dahig yan. Iniimbestigahan. September pa. Magkakaroon ng decision dyan. By the time, nakaupo ng mayor. Diba? Huwag ninyo sayangin, At sabi nga dito, so deceitful and dishonest. Mapanlin lang. At pawang kasinungalingan. Yung sinasabi dito ni Kitty Duterte. Ito pa, he is restfully great sa Hague. Maawa ka sa ama mo. Hayaan mo na siyang mamahinga doon. Nako. So, baga, hayaan na natin. Noon dating Pangulong Duterte na nandun sa The Hague. At wag na natin guluhin siya ron. Wag na natin guluhin. Matanda na yan. Tignan na lang natin kung ano yung kalalabasan, mga kababayan. Ito, mayor ka sa Zelda sa Hague, Meron pa dito nagsabi, nagmana talaga. Yan, nagmana talaga sa pinagmanahan. Puro may mga baltik sa utak. Ito yung sinasabi ko, mga kababayan. Huwag nyo nang obligahin yan. Matanda na yan. Diba? Yun yung sinasabi natin. Huwag nyo nang puwersahin. Diba? Matanda na yan. Kailangan na natin pumili ng iba. Na iboboto. Diyan po sa Davao, mga kababayan. Asa pa ang mga Duterte, Nograles na ang mayor sa Davao. Yan po yung sinasabi nila. Nograles na daw po ang mayor sa Davao, mga kababayan. Parang nakapag-desisyon na sila dito. Na yun na ang kanilang magiging bagong mayor. So, eto na ba yung katapusan ng mga Duterte sa Davao, mga kababayan? Well, alamin natin sa mga susunod na kabanata. Sinabi na nga ng tatay mo na handa na siya mabulok sa kulungan, mga kababayan. Wake and wake, baby. Wake and bake, baby. Inis na inis ako dito. Tama na yung mga, yung pinadali raw. Ito pa isa, mga kababayan. Hay nako, kiti-kiti, doon ka lang sa Pusali, mas doon ka bagay. Wawa naman mga Davaoenyo magkaroon ng
mere cause of DDS. Sarap mabuhay na may kapayapaan at katiwasayan. No fear of deprivation of rights and privileges and the proliferations of drugs daw, mga kababayan. Shout till you drop, mga kababayan. Oh, ito pa sabi, akala ko ba maayos ang Davao? Sabi ninyo, tapos ngayon sasabihin nyo ibalik si Digong para sa kaayusan uli. Ano ba talaga? Kahit kailan magulo talaga kayo. Maayos na ang kalagayan ni Digong sa The Hague. O kapag pinauwi nyo siya dyan, sigurado gugulo na naman ang lugar nyo. Matanda na siya. Ito yung sinasabi natin. Matanda na siya, dapat bigyan ninyo na ng pahinga yung tao. Kung talagang may malasakit kayo dun sa matanda, dapat bigyan na ninyo ng katahimikan ng buhay niya. Kailangan yan ng isang senior citizen. Well, ito, honestly, pabor ako dito sa sinabi na to. No? Tama na sa politika, no, ang Tatay Digong. Diba? Respeto pa rin, mga kababayan. Respeto pa rin. Tama na, no, sa pamumulitika. At kung kahit na nandito man siya sa Pilipinas, no, wag na natin puwersahin, no, na mag-mayor pa ang dating Pangulong Duterte. Parang ano na yun eh. Parang ayaw na ninyong umalis, no, sa posisyon dyan sa Davao. No? So, tama lang na pagpahingay na natin ang dating Pangulong Duterte sa politika. Yun naman yung talagang dapat yan. Mga kababayan, huwag kayong magalit sa akin, lalo na sa mga pro-administration. No? Ipakita natin sa kanila, doon sa mga DDS, na lahat, no, lahat tayo, mga pro-administration, may mga puso tayo. No? Ipakita natin sa kanila na tayo ay hindi nila katulad. Diba? Ipakita natin sa kanila na tayo, no, ay mga sibilisadong tao. Hindi nila tayo katulad, no, na minumura yung Pangulo ng Pilipinas, Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Ipakita lang natin sa kanila na tayo ay marunong magkapwa-tao, no? Na tayo ay hindi bastos kagaya ng mga ibang mga tolongges na DDS na mga vloggers. Diba? Pakita natin kung paano maging tao at baka malay mo, no, sa pagpapakita natin ng kabutihan diyan sa mga DDS na yan, magbago yung isip nila, no, at bumalik, no, sa gobyerno. Diba? Okay, so yan muli. Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na suporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang yung Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.